Hello, Kasden fans! Kasden pa rin sa Kalam ha. Kasi marami rin silang mga endorsements din mga customers na update natin. Pero uunahin ko muna ito mga customers, itong pinost niya Elena Bernardo. Hindi ko lang kung relative ito ni Ma'am Catherine mga kasembreros or sa father side ni Ma'am Kat. Kasi nag-post siya parang tinag niya si Ma'am Naybara Lopez. Sabi niya dito ay Elena Bernardo, sabi niya kay sabi niya kay Catherine, referring to Catherine mga kasembreros, Catherine chooses to stay apolitical, no? Hindi siya sa politika si Ma'am Catherine mga kasembreros. Kaugnay nga ito dun sa mga fake information, no? Or fake false information mga kasembreros na nagpatama kay PBBM. Sabi niya dito ay dahil involved na naman ang name ni Catherine, ayan, barado na naman mga utak niyo. Inuuna kasi ang hate kay Catherine kaysa mag-isip ng positive. Tapos may laughing emoji mga kasembreros. Actually, she's not a political. Magka-amnesia ba kayo? Nakalimutan nyo na ba na she endorsed Mar Rojas noong presidential election year 2016 at Leni Robredo noong 2022? Inuunan nyo kasi ang inggit at galit sa kanya. Hindi man lang kayo nagpa-fact check. Ouch! Ngayon, wala namang binanggit kung sino yung politiko na gustong magpa-endorse kay Catherine. Kaya sinabi ni Tita Min na she chooses to stay apolitical. Ang ibig sabihin, noon, ayaw niya makisangkot sa politika. So yun ang sabi. Kasi talagang dati nga, di ba, nung in-expect ng mga tao na sasama sa mga rally, noong September 21, na kasi nandun sila Vice Ganda and so on, ay in-expect ng mga tao na andun din si Ma'am Catherine, no? Pero hindi siya hindi talaga siya mapolitika mga kasembreros. Ayaw niya makisangkot sa politika ngayon hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil ayaw niyang gamitin o ma-involve ang pangalan niya sa mga political issues. That's her choice and that's called wisdom and integrity. So, tama, no? Hindi ko lang alam kung sino to si Ma'am Elena Bernardo. Baka relative or pwede rin ng fan or nagkataon lang na dito magkapareho ng apelido ni Ma'am Catherine mga kasembreros at kaninang Mama Mino or ni Papa Ted ni Ma'am Kath. So, pero yun po, no, ang kanyang sinabi. So, pinagtanggol niya dito si Ma'am Catherine mga kasembreros. And then, next item natin mga kasembreros, more video, no? May isa pang video si Sir Alden dito nung sa birthday party nga ni Ma'am Joy Marcelo mga kasembreros. So, andito rin sila Ma'am Jillian Ward, sina Yasser Mata, Mama Ten of course, no? And mga GMA, Sparkle GMA artists mga kasembreros. So as expected, no, sa birthday ng kanilang bossing na si Ma'am Joy Marcelo mga kasembreros. And then ito, so endorsement, okay, so unahin ko muna ito, no. Ang isang Kathleen admin ay binati ng 1 year of love, no, Hello Love Again. So si Ma'am Ami de la Cruz or Ami MD Cruz mga kasembreros. So kasi 1 year of love, no. Hello Love Again mga kasembreros, isang taon at isang araw na, no, simula nang ipalabas ang Hello Love Again sa mga sinihan mga kasembreros, which we miss talaga, no, ang tambalang Kathleen mga kasembreros. Hoping in soon ay magkatambalit ang dalawang ito. So ang picture na pinost ni Ma'am Ami ay yung kamay ni Sir Alden dito ay nakalagay sa likod ni Ma'am Catherine, no, na kung saan ay favorite part ito ni Sir Alden mga kasembreros. So sobrang bukas ng ang likod ni Ma'am Catherine dito mga kasembreros. And then ito, okay, so yung isang admin ni Catherine, no, Catherine Blue Hearts, ay nag-post ng pictures ni Ma'am Catherine dito. Naka-blue siya, tapos naka-green, naka-white, naka-black, tapos kita lahat. Hindi ko lang kung endorsement ito. Alam ko part ito ng ng kanyang endorsement mga kasembreros, no? Noon, tapos parang makapal na jacket. Hindi siya jacket, hindi ko lang kung ano ito. Parang hindi naman siya leather jacket. Pero lahat ay kita yung sapatos niya. Hindi ko alam kung part ito ng kanyang brand na hindi naman siya brand endorse ng Adidas, no? So, pero pwede siyang no? Pwede siyang dito, hindi ko makita yung brand ng sapatos
So, pero baka hindi sapatos, maaring hindi naman siya Uratex. Hindi rin siya fresh, hindi rin siya Converse, no? Pero ito po ay, hindi ko alam kung ano. Pero yun po, no, talagang maganda sa mga katirin dito. Hindi ko rin alam, kasi kaka-post lang ng admin. And palagay ko, itong, throwback na pictures, mga kasembreros, ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros. And then ito, next item natin, yung Philippine Entertainment Portal, no? Or PEP, mga kasembreros, ay na-feature si Sir Alden sa kanyang CDO Carne Norte, mga kasembreros, at si Daddy Bay. Sabi na ito sa caption niya ay Alden Richards and his dad Richard Fulkerson serve up heartwarming moments with CDO home-style corned beef. Full story in the comments section. So tapos yung si Sir Alden nga na bagong endorser ng CDO home-style corned beef, mga kasembreros, na naka-yellow ang t-shirt at may tinidor na para bang kakain na siya, mga kasembreros. So, Alden Richards finds the taste of home with CDO. So, 5 hours ago, pinost ng PEP, mga kasembreros, si Pisoy, no? Na kung saan ay siyang ang bagong brand endorser ng CDO, mga kasembreros. So, din lang sa kaliwat kanan. Siguro sila nila yung umaayaw sa mga brands, no, na hindi na kaya ng schedule, hindi na kaya ng aking agenda o ng aking tatapusin, o parang gano'n. Kasi talagang the most in demand na tandem talaga ang Kathleen. Hindi man sila pinagtatandem na pareho, mga kasers, or isang contract, ay yung individual nila ng mga endorsements, mga kasembreros, ay the most in demand sila yung the most in demand na artista, mga kasembreros, no? Sa babae at sa lalaki, mga kasembreros. So congratulations, no, sa Kathleen. Araw-araw silang pinag-aagawan, mga kasembreros, ng mga brand endorsers. And then ito, next item natin, so yung Cebuana Luwilier or Luwilier, mga kasembreros, ay nag-remind, no, nirepost na isang admin na hanggang November 30 yung kanilang promo, mga kasembreros. So itong promo na ito ay kung magsasanla ka ng any item, no, sa sa Cebuana Luwilier, mga kasembreros, from September 1 to November 30, ay po pwede kang manalo ng Toyota Wigo. At may 9 na winners na mananalo na sa grand draw, mga kasembreros. So, pwede pa, no, kasi hanggang November 30 naman ito. Tapos ay pwede ka magsanla sa any of the over 3,500. Grabe, no? 3,500 na branches sa Pilipinas. Ang dami. Hindi ko lang kung dito na to sa Pilipinas or may iba pa sa ibang bansa, mga kasembreros, no? Yung pwedeng manalo ng Toyota Wigo at 9 winners sa grand draw, mga kasembreros. Dali magsangla lang sa Cebuana Luwilier mula September 1 hanggang November 30. So yun po, mga kasembreros, na po pwede kayong manalo or may chance kayong manalo, mga kasembreros. So kung gusto niyo po magsangla or kung meron kayong isasangla, mga kasembreros, ay go na go lang, no? Baka malay nyo, diba? Walang imposible, mga kasembreros, sa kay Lord. Alright, so yun lang sa ating Kathleen items. Sa pasensya na po at umulan dito sa amin. Sana po ay pangin po natin ang Word of God. Today is November 14, 2025, Friday na po. Yes, happy weekend everyone, mga kasembreros ng Kathleen natin. Sana po ay pangin po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang the best po nito. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Na Makilala Nila si Lord. Psalms 83 verse 18, that they may know that you, whose name alone is the Lord, are the most high over all the earth. So, kung pwede natin palitan dito yung pronoun na you or they, mga kasembreros, kung pwedeng that we, no, tayo, mga kasembreros, that I, that our family may know that you, referring to God, whose name is alone or whose name alone is the Lord, are the most high over all the earth. So, pinakamahalaga kasi sa lahat, mga kasembreros, ay tayo, no? Yung ating sarili, and especially rin ating family, mga kasembreros.
Kasi kapag tayo po ay nabago, ang ating kapatid, asawa, anak, magulang at saka family members ay nabago, ay merong transformation mga kasembreros. So na makilala nila si Lord. Ang isa sa mga purposes no ng Panginoon mga kasembreros, ng Panginoon Diyos no at saka ng kanyang salita sa Holy Bible ay para mas makilala natin ang Diyos. Okay? Para mas makilala natin yung kanyang character, kasi para makilala natin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang being, kung sino siya kasi ito yung nangyayari mga kasembreros, ang mga tao, especially kapag walang time sa pagbabasa ng Biblia, they don't know about God, no? Maaring alam nila na si Lord Jesus Christ is, yes, nagpapako sa krus, namatay para sa sangkatauhan, but yung specifics, yung details sa mga kasembreros, yung in-depth na detalye ng pag-ibig ng Diyos, ng pangako ng Diyos, ng mga do's and don'ts na pwedeng gawin, gustong gawin, at saka hindi pwedeng gawin. So, ganun ba? And ano pa yung kasi iba yung dating kapag alam natin yung general information tapos alam natin yung specific information. Tama? Alam natin na ang mundo ay bilog, di ba? Or ang mundo ay spherical. Pero kapag titingnan natin yung mga detalye, may iba-iba pa yung detalye. Yung addition, multiplication, algebra, so may mga general formula. May MDAS, for example. So, pero yung specifics niya, ibang usapan din yun mga kasembreros. So, alam natin na si God the Father, anak niya si Lord Jesus Christ, and then Holy Spirit mga kasembreros. Pero ano pa yung more specifics mga kasembreros? Alam natin na mahal tayo ng Panginoon. But ano yung specifics? Okay? Yun ang pinakamahalaga. Kung kaya mahalaga na tayo po ay nagbabasa ng Biblia mga kasembreros parati, no? As we're always reminding here dito sa ating channel din po. And the Word of God, of course, no, sa kanyang salita sa Holy Bible, nire-remind tayo na napakahalaga na, kasi hindi yung makilala, no? Yan yung Holy Bible, yan yung love letter niya sa atin. So, hindi mo malaman kung ano yung nilalaman ng Biblia unless na basahin natin sa ating sarili mismo. So, maganda naman, no, na tayo pa nakikinig sa atin pong channel, no, sa Karsubreron channel, mga kasembreros, ng salita ng Panginoon. But iba kasi minsan ng impact or dating ng salita kapag ikaw mismo nakabasa sa Biblia kaysa sa narinig mo lang. So may mga ganong instances mga kasembreros, kaya I encourage you to really read mga kasembreros para makilala pa natin si Lord mga kasembreros personally sa ating buhay. This verse from Psalms 83 verse 18 is a powerful declaration of the supreme sovereignty and authority of God. It emphasizes that there is no one above God, that He is the ultimate ruler over all creation. This verse reminds us of God's omnipotence and supremacy. So, pag sinabi natin omnipotence, ito po yung all-powerful na nature ng Panginoon mga kasembreros. So, walang sino man ang nagpo-possess ng mga titles na ito. No, tatlo ito, no? All-knowing, omnipotence. Omnipotence ay all-powerful, omniscient, all-knowing, at saka omnipresent, no? Present siya kahit saan mga kasembreros. So, yun yung kanyang three, supreme and sovereign adjectives, no? Paglalarawan sa ating Panginoon. Omnipresent, omnipotent, omniscient, mga kasembreros. This verse reminds us, so yun, no? Sabi dito, it serves as a reminder to us that no matter what challenges or circumstances we may face, God is in control and His authority reigns over all the earth. So when we reflect on this verse, we are encouraged to put our trust and faith in God, recognizing His infinite wisdom. So infinite wisdom mga kasembreros, at saka strength. So infinite wisdom, infinite strength. Actually, lahat ng karakter niya mga kasembreros ay infinite. Ibig sabihin po ay walang katapusan. Tayo po ay finite, tapos siya po ay infinite. So total opposite ng mga kasembreros. Finite tayo, ibig sabihin merong limit, merong bound, merong katapusan, merong boundary, merong border mga kasembreros. So hanggang dito ka lang. So ang edad mo ay hanggang dito lang. So yung kakayahan mo ay hanggang dito lang. Ang talino mo hanggang dito lang. Yung IQ mo hanggang dito lang. Yung emotional quotient mo hanggang dito lang. Yung iyong kakayahan sa finances hanggang dito lang. So yung emotional strength mo andito lang. So yung iyong physical strength andito lang. So lahat tayo ay may katapusan mga sus. Kunwari, ako dito ako sa
mabaos. Hindi ako pwedeng yung isang katawan ko dito, tapos yung isang katawan ko doon sa Maynila. So, hindi pwedeng ganun mga kasos. Only God can do that. So, ang Diyos natin ay omnipresent. He is present everywhere mga kasembreros. So, yun ang sasabi natin, no, na may limit lahat mga kasembreros. So, sa lahat ng aspects ng ating buhay, may limit at may limit po talaga tayo. So, this verse can serve as a source of comfort and reassurance, knowing that we serve a God who is above all and who holds the entire world in His hands. So let us ponder upon the profound meaning of this verse and find peace and confidence in the fact that God alone is the most high over all the earth. So ito po ay napakagandang declaration, yung verse na ito mga kasambreros. Nasasabi dito na nag-emphasize din siya ng exclusivity at saka sanctity ng pangalan ng Panginoon. Kasi sa ancient times po, ay people did not just use a name as an identifier but also as a reflection of their character and authority. So, yon yung Jehovah, yung Yahweh. So, nag-underscore din yun ng God's eternal self-existing nature. So, hindi po yung religion ng Jehovah, kundi yung sa Hebrew ito mga kasumas na ibig sabihin po ay Yahweh. So, Yahweh. So, ang Yahweh kasi di ba, Y-A-H-W-E-H. So, ganun siya mga kasumas. So, Yahweh. Pansinin nyo yung Yahweh, kapag tinanggal natin yung vowels nun, Y, A, tanggal natin yung A at saka E, Yahweh para ng pag-pronounce nun mga kasos kahit wala yung dalawang vowels. So, Yahweh. So, that represents life mga kasos kasi you have to breathe. You have to expel air mga kasambreros. Kailangan magpalabas ka ng Yahweh. So, grabe no? Ibig sabihin po ang Diyos po natin ay ang buhay. Siya nagbigay ng buhay. Hiningahan niya tayo mga kasos. This verse offers a reassuring reminder of God's control and stability in today's world, where people often feel overwhelmed by uncertainty and chaos. It encourages believers to place their trust in God, knowing that He reigns supreme. It also serves as a call to humility, urging us to acknowledge our limitations, and submit to God's greater wisdom and plan. So, ito yung sasabi na kapag mas supreme sa atin, we have to humble ourselves. So, kahit saan naman, no? Anytime, anywhere, dapat ay humble tayo mga kasos. But, kapag merong isang mas mataas sa atin, kunwari manager natin, or bishop for example, president for example, or kahit na sino man dyan na hinahangalit ng artista, so, we feel humble, di ba? So, ganun din ang Diyos natin. The most and the highest, the lowest humility mga kasambers, the deepest sense of humility mga kasambers dapat yung taglayin kapag ang presensya ng Diyos ay naandyan, no? Kasi nga, ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. So, parang na-intimidate, no, in a good sense mga kasambreros. Knowing God's name signifies having a deep understanding of His character, attributes, and reputation. It involves recognizing His power, mercy, love, justice, and other aspects of His divine nature. One can develop a personal relationship with God and acknowledge His authority in their life by knowing His name. It is about acknowledging God for who He truly is and having reverence for His greatness and holiness. So ito yung sasabi natin na para makilala pa, no, ang Diyos mga kasambrer. So, na makilala pa nila ang Diyos. So, yung purpose. So, the more that we know about God, the more that we love Him, the more that we respect Him, the more that we obey Him, the more that we have faith in Him, mga kasambrer. So, the more that we know Him, the deeper the relationship that we can establish with God, mga kasambrer, or upon God. So, ganun siya, no? Kung kaya sa ating bahay, yung ugaliin talaga natin yung pagbabasa ng Biblia. Kasi the more that we read and listen to His gospel, to His word, mga kasambreros, ay mas nade-develop pa yung ating trust and love and keeping God's promises and trusting His promises, mga kasambreros, sa ating buhay araw-araw. Ang ganda ng Psalms 83 verse 18, mga kasambreros. But in the meantime, yun lang po sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? More knowledge pa, no, in understanding ng ating Diyos, mga kasambreros, na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po.